So ayun mga farmer, no, ito na yung mga gamot natin. So umpisan po natin yan sa kanilang ika-90 days ng kanilang pagbubuntis hanggang sa araw ng panganak, hanggang sa ikatlong araw na nanganak pa po sila. Sa mga bago pa lang dyan at nagsisimula pa lang sa pag-alaga ng baboy, so panoorin nyo po ito at para po ito sa inyo. Magandang araw mga farmer at welcome na naman sa ating panibagong video. So sa araw na ito mga farmer, meron tayo dito mga gamot, no? Yan, so dahil po sa request ng ating mga subscribers at mga followers na ipakita daw natin yung mga gamot na dapat natin i-prepare sa panganak ng ating mga inahin, ay eto na po, gagawin na po natin at uumpisan po natin yan sa kanilang ika-90 days ng kanilang pagbubuntis hanggang sa araw ng panganak, hanggang sa ikatlong araw na nanganak pa po sila. So dapat nating tandaan mga farmer, kapag nag-aalaga tayo ng inahin na buntis, yun, so kapag hindi pa sila umabot ng 2 buwan, ay bawal na bawal po tayong mag-inject ng mga kung ano-ano, dahil po baka yun pa yung magiging dahilan ng pagkakaroon nila ng problema. Okay, so sa mga bago pa lang dyan at nagsisimula pa lang sa pag-alaga ng baboy, so panoorin nyo po ito at para po ito sa inyo. At syempre sa lahat ng mga expert dyan at mga biyasa na sa pag-alaga ng baboy, so kung meron man tayong hindi nabanggit sa ating talakayan ngayon at kung sa tingin nyo ay kulang yung ating na-discuss, so open po yung ating comment section. Feel free po kayo na mag-comment dyan ng inyong mga suggestion para sa ganun mas marami po tayong tao na matulungan na nagsisimula pa lang sa pag-alaga ng baboy. Okay, so sa mga bago pa lang din dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at syempre pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating videos kagaya nito ng mga tips and tutorials tungkol sa pag-alaga ng baboy. Okay, simulan na natin. So ayun mga farmer, no, ito na yung mga gamot natin. Ayan, so disclaimer lang tayo, itong mga gamot na ito ay depende lang po sa availability sa aming lugar. Ayan, so nakadepende po sa brand na gamit nyo. At yung importante lang naman dyan ay yung kanyang generic name, no? Ayan, so generic name yung napakahalaga nyan, kahit anong brand pwedeng pwede. Ayan, so nakadepende po sa availability ng gamot sa inyong mga lugar. At pasensya na kayo mga farmer sa ating background dyan sa likod, kasi nga di ko pa nalinis yan kasi nag-deliver tayo kanina. Okay, so simulan tayo mga farmer. Yan, dito nga sa ika-90 to 100 days ng ating pagbubuntis ng ating mga inahin. Yan, at kapag na-confirm na natin na buntis talaga sila, ay eto na po yung ating i-inject sa kanila, yung iron dextran. So nakadepende po sa brand ng ating gagamitin. So yung dosage po nito ay nakalagay dito sa likod ng ating mga gamot. So basahin lang natin mga farmer para hindi po tayo magkakamali. So dito nakalagay kapag sa inahin 2.5 ml 2 weeks before farrowing. So ibig sabihin ay sa ika-100 days nila. Pero pwede na tayo mag-inject mga farmer sa ika-90 days nila. So meron namang ibang brand mga farmer na 5 ml yung nakalagay dito. So nakadepende nga po sa brand ng inyong gagamitin. So ang purpose po nito ay para po maging pantay-pantay yung laki ng ating mga biik na nasa loob. So para pasigurado natin na nasa maayos na kondisyon yung ating mga biik kahit na nasa loob pa lang sila ng tiyan ng kanilang nanay. So kailangan natin mag-inject ng iron sa kanila. At the same time, para na rin ito sa ating mga inahin sa araw ng kanilang panganak para makaiwas tayo sa pagiging anemic nila dahil sa maraming dugo yung lalabas sa kanila sa araw ng kanilang kapanganakan. Ang procedure naman ng pag-i-inject ay intramuscular or sagad hanggang laman. Okay? Next naman natin dito mga farmer ay yung ating pagpurga. So ginagawa naman natin ito sa kanilang ika-100 days, 205 days. So ang purpose po niyan ay para maalis natin yung mga parasites at bulate na nasa katawan ng ating mga inahin. At malaki po yung epekto niyan sa ating mga biik kapag hindi natin naalis, kasi nga pwedeng maipasa ng mga inahin yung mga bulate na andun sa kanyang mga bituka, at yun yung magiging sani ng pagkakaroon ng problema ng ating mga biik kagaya ng pagtatae. Okay, so ang dosage naman ito ay nasa 1 ml per 33 kilograms ng ating mga inahin. Okay, so nakadepende rin po sa brand ng gamot yung ating pagbabasihan. Okay, so ang procedure naman ng pag-inject ay subcutaneous or sa ibaba lang ng balat. So napakahalaga yan mga farmer na malaman natin yung mga procedure ng pag-inject para mas maging effective yung ating panggagamot sa ating mga alaga. So dito naman mga farmer, kung ayaw natin na mag-inject, yan, so meron tayo ditong bulatigok. Yan, so tulad yan ang sabi ko, dapat nating alamin yung generic name niya. So nakadepende po sa brand niyan. Okay, so bulatigok yung nakalagay dito, pero dito yung generic name niya ay Libamisol. Okay, so lahat po yan mga farmer ng pamurga na powder ay Libamisol po yung generic name nila. So isang sachet
isang inahin lang din. So parehas lang din mga farmers, ay 100 to 105 days natin gagawin yan. Dito naman tayo mga farmers sa araw mismo ng panganak ng ating mga inahin, no? So depende po sa kondisyon ng ating mga inahin. So ang standard po na panganak ng ating mga sow or mga inahin ay nasa 114 days, pero pwede yang bumaba ng 4 na araw at pwedeng tumaas ng 4 na araw. So pwedeng 110 days at pwedeng 118 days yung kanilang panganak. So sa araw ng panganak mga farmer, dapat nakaprepare na tayo ng mga oxytocin at yung ating antibiotic. So ang Pitoxal mga farmer yung gamit ko dito, no? So yung generic name niya is oxytocin. So kahit na anong oxytocin man yan or brand na oxytocin, basta yung generic name niya ay ganito, okay na okay po yan. So ang pag-inject naman ito mga farmer, dapat ay meron ng nakalabas na isang biik. So wag na wag tayo mag-inject ng pampahilab or oxytocin kapag wala pang nalabas na biik, kasi nga baka magkakaroon ng problema. So ang dosage naman ito ay nasa 1 ml to 2 ml. So nakadepende po sa laki ng ating mga inahin. Yan, so eto mga farmer ay 5 ml ito. So meron din dyan na mga 10 ml, pero stick lang tayo sa dosage at administration. So basahin lang natin dito yung nakalagay sa bote ng ating mga gamot. So ang oxytocin mga farmer, isa po yung artificial hormone na kung saan ay siya yung responsible para sa contraction ng matres para mas mapabilis yung paglabas ng mga biik. So ang standard po na duration or interval ng paglabas ng mga biik ay nasa 10 to 20 minutes. So kapag tumaas pa dun mga farmer, ay kinakailangan natin mag-inject ng oxytocin. So hindi lang po natatapos dun mga farmer yung paggamit natin nito. So pagkalabas mismo rin ng mga inunan, kapag natapos ng mga anak yung ating mga inahin, inject ulit tayo para masigurado natin na walang matitira dun sa loob ng matres ng ating mga inahin at mailabas niya lahat. So ganun po yung purpose ng oxytocin. So meron din pong isa yung Lutalize para naman dun sa mga overdue. So kapag lumagpas na ng 120 days yung pagbubuntis at di pa rin nanganak yung ating mga inahin, so Lutalize na po yung ating i-inject para mailabas niya lahat yung kanyang mga anak, kahit napatay na yung mga farmer, yung mga biik dun sa loob. At kapag nag-inject na tayo ng Lutalize ay lalabas pa rin niya. Napaka-importante ng mga farmer na meron tayong mga antibiotic na nakaprepare, no? So di lang big sabihin mga farmer na kapag may sakit yung ating mga inahin ay saka lang tayo mag-inject. So prevention is better than cure pa rin mga farmer, yung ating magiging motto pagka nag-alaga tayo ng mga baboy or kahit na anumang yung alaga natin. Okay, so meron tayo dito mga farmer na dalawang klase ng antibiotic, no? So kung nababasa natin, yung isa oxytetracycline, yung isa naman ay enrofloxacin. So itong oxytetracycline mga farmer, yung brand niya ay Alamycin LA. So meron ding iba dyan, Sustalin LA, Terramycin LA, Robipen Strip. Yan, so ang importante, alam natin yung generic name niya. So ang pinaka-purpose nito mga farmer, kaya nag-inject tayo pagkatapos mismo ng mga anak ng ating mga inahin, ay para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sakit ng ating mga inahin dulot ng infeksyon sa panganak nila. Okay, so ang dosage naman nito ay nasa 1 ml per 10 kilograms ng timbang ng ating mga inahin. So kapag 100 kilograms sila, ay syempre 10 ml yung ating i-inject. At kapag lumagpas pa doon ay adjust na tayo. So ang ibig sabihin mga farmer ng LA dito ay long acting, no? So kapag nag-inject tayo nito at nagkaroon pa rin ng problema yung ating mga inahin, ay follow up tayo after 3 days ng pagkatapos natin ng unang inject. So di katulad dito mga farmer sa enrofloxacin, Bactirid. Yan, so kapag nag-inject tayo nito at nagkaroon pa rin ng problema at di pa rin nagagamot yung sakit ng ating mga inahin or kahit na mga biik, ay inject tayo nito mga farmer ng 3 consecutive days. Yan, so 3 araw na pagkasunod-sunod na pag-inject. So di katulad nito na after 3 days tayo ng follow up. So dito ay 3 araw na pagkakasunod-sunod yung pag-inject natin. So unang araw, pangalawang araw hanggang 3 araw. Pero pag wala namang problema mga farmer, kapag nag-inject tayo nito, ay kahit hindi na tayo mag-follow up kapag okay naman sila. Okay, so ang dosage naman nito mga farmer ay nasa 1 ml per 20 kilograms, no? Yan, so medyo matapang-tapang ito ng konti mga farmer dito sa ating oxytetracycline. So kung ayaw naman natin mga farmer ng mag-inject ng mga antibiotic na ito, so meron naman tayo ditong powder. Yan, so explain natin ito mga farmer kung paano gamitin yung ating powder ng mga antibiotic, no? So marami rin dyan na mga ibang brand mga farmer
Pero ito lang din yung available dito sa amin, kaya ito lang din yung papakita ko ngayon. So Primoxil powder. So ang paggamit ito kapag prevention tayo ay nasa 3 to 5 days. So kapag treatment naman at meron ng sakit yung ating mga inahin or mga alaga, ay dapat ay nasa 7 days po yung ating pagpapainom nito. So hindi ibig sabihin mga farmer kapag nagpainom na tayo nito ng unang beses lamang ay tapos na yung ating obligasyon dun sa ating mga inahin, no? So kapag prevention nga sabi ko ay dapat 3 days to 5 days yung duration ng pagpapainom natin, at kapag treatment naman ay tumatakbo po yan ng 7 days. So ganun po yung proseso ng paggamit ng mga powder ng mga antibiotic. So sana po ay klaro po sa inyo yung ating mga na-discuss. So dito mga farmers, sa pag-administer natin ito, yan, so kahit ano lang dito, sa araw mismo mga farmer na tatapos silang manganak, inject agad tayo. Huwag na nating ipabukas pa or antayin natin ng 2 hanggang 3 araw. So pagkatapos mismo manganak, inject agad tayo para di tayo makakaranas or di makakaranas yung ating mga inahin ng pagkakasakit. So kung magkakasakit man sila ay hindi masyadong malala. Yan. So sa unang araw din mga farmer ng panganak ng ating mga inahin, kasi nga stress yan sila. So marami tayong natatanggap na mga message dyan na yung mga inahin nila na bagong panganak ay walang ganang kumain, matamlay, at ayaw magpadede at dahil sa walang gatas. Yan, so inject tayo mga farmer ng mga vitamins, no. Yan, so gamit ko dito ay vitamins ADE at vitamin B complex. So kasama na dyan mga farmer sa isang gamot lang, at ito nga yung Nurovet. Yan, so pwede naman tayong gumamit ng ibang brand, kaya lang ay paisa-isa tayo mga farmer ng pag-inject. So hindi kagaya nito sa Nurovet na isahan lamang. So ang dosage naman nito kapag kainahin ay nasa 5 to 10 ml. So nakadepende yan mga farmers sa laki ng ating mga inahin. So ang isang problema din natin mga farmers sa ating mga inahin kapag bago silang panganak ay kawalan ng gatas. Yan, so eto mga farmer, meron tayo ditong yan, DCM. Yan, so ibig sabihin ng DCM, dextrose, magnesium at calcium. Yan, so DCM. Yan, so ito po yung ating inject kapag nawalan ng gatas yung ating mga inahin, no. Kaya lang ay medyo mahirap itong gawin mga farmer kasi nga ang buong 50 ml na yan ay sa isang inahin lamang yan natin i-inject. So isipin lang natin mga farmer yung stress na dadanasin ng ating mga inahin, at syempre tayong mag-inject, no, kasi nga sa iba-ibang part ito, at yung maximum nga ng pag-inject natin sa isang part ay nasa 10 ml. So isipin na natin mga farmer, 5 part yung ating injectan kapag ito yung ating ginamit. So bago rin tayo mga farmer mag-inject nito ay pwede rin tayo munang mag-inject ng oxytocin, no? Kasi nga ang oxytocin ay yung purpose nito or yung function nito ay para sa milk letdown, no, ng mga gatas ng ating mga inahin kapag nagkakaroon sila ng MMA or milk fever. So mayroong pamimilog ng gatas dun sa kanilang mga dede. So para mai-flushing natin yung mga farmer or maipalabas, so inject muna tayo ng Pitoxal at follow up tayo ng DCM. Yan. So kung nahihirapan tayo mga farmer mag-inject nito, tawag agad tayo ng mga technician or veterinarian sa inyong lugar or malapit sa inyong lugar para sila na po yung mag-perform. So kahit na magbayad tayo mga farmer, at least nagiging okay yung ating mga inahin. Yan. So kung ayaw naman natin mga farmer gumamit ng mga ganyan na mga injectables kasi nga natatakot tayo mag-inject, so pwede naman tayo mga farmer magbigay ng mga feed supplement, no. So gamit ko dito ay King's Vita Plus. Yan. So meron itong multivitamins, minerals, amino acid, electrolytes, at napakaraming essential elements na kung saan ay makatulong sa ating mga inahin, no. Yan, at eto nga, meron siyang calcium. Yan. So ang calcium mga farmer ay makatulong po yan para sa productivity ng ating mga inahin, especially sa pag-produce ng gatas, no, sa kanilang mga biik. So subok ko na ito mga farmer yung King's Vita Plus para sa aking mga inahin, at di ako nagkakaroon ng problema sa kanila dahil sa ito po yung ginagamit ko ngayon, lalong-lalo sa gatas ng ating mga inahin para sa kanilang mga biik. So pwede naman tayong gumamit mga farmer ng mga ibang feed supplement, kaya lang ay limited yung makukuha natin, di kagaya dito sa King's Vita Plus na napakarami ng benefits. So hindi lang po sa nanganak ng mga inahin natin pwedeng gamitin ito, kundi pwede rin sa buntis, mga biik, mga fatteners, barako, at kahit na sa anong hayop mga farmer pwede. Kaya napaganda niyang gamitin. So parang all purpose yung mga farmer na feed supplement para sa ating mga alaga. So sa mga gustong bumili nito mga farmer, ay available naman ito sa lahat ng Agrivet supplies, no, na malapit sa inyong lugar. Kung wala man ay meron yang sa Shopee or Lazada, so online. At meron din silang
available or pwede kang kumontak sa kanilang Kings Vita Plus na Facebook page. Yan. So i-cater nila kayo doon. So ito po yung Kings Vita Plus. At syempre mga farmer, di mo wala yung ating quick heal or wound spray natin. So in case na magkakaroon ng sugat yung ating mga inahin, ay ito agad yung ating spray sa kanila para mabilis maghilom at iwas tayo sa langaw at infection. Kasi nga meron na rin itong antibiotic mga farmer na kasama. Yan. So oxytetracycline. Yan. So quick heal. Dapat meron kayo nito mga farmer kapag ka nagpapaanak kayo. At magagamit nyo ito sa mga biik din. Lalo na kapag ka nagputol tayo ng buntot at mga ngipin nila pati yung pusod. So yun lang mga farmer yung ating video ngayon. At abangan nyo rin sa mga susunod natin mga episode. Yung ating tatalakay naman doon ay yung mga gamot na dapat natin i-prepare kapag ka may biik na tayo, no? Or para sa mga biik, yun naman yung ating pag-usapan sa mga susunod na mga video. Okay, so tulad yung nasabi sa inyo mga farmer, at disclaimer lang tayo. So kapag ka meron ako ditong hindi nabanggit, yan, so paki-comment na lang sa ating comment section kasi nga open naman tayo sa suggestion. Wag lang po yung violent reaction. Yan, so sa panahon kasi ngayon mga farmer ay walang lugar yung mga diskriminasyon. So dapat ay magtulungan tayo para naman ito sa atin lahat ng mga backyard or malakihang hog raisers din. So lalo na sa mga nagsisimula pa lang at baguhan pa lang sa pag-alaga ng baboy. So kailangan natin silang tulungan para sa ganun ay sabay-sabay po tayong aangat. So wag tayong maghilahan pababa kasi nga wala naman tayong mapapala kapag ganyan tayo. Okay, so advice ko lang sa inyo mga farmer, kapag marami na yung inyong mga alaga, so mga ganito agad yung bibilhin nyo, yung mga malakihan na, kasi nga makakamura kayo nito. At syempre kapag nag-umpisa pa lang kayo at limited yung budget ninyo, ay pwede rin kayong gumamit ng mga maliliit lang. Yan, so pang-umpisa lang. At syempre para sa practice na rin ninyo, para matuto kayong mag-inject sa inyong mga alaga. Okay, so yun lang mga farmer, at maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay may nakuha kayong idea sa ating video ngayon. So kung meron man kayong katanungan, meron kayong clarification, pero make sure lang na tinapos nyo itong video na ito. Kasi nga kapag nag-comment kayo dyan at nabasa ko yan at nabanggit naman natin dito sa ating video, ay baka hindi ko na po sasagutin yan kasi nga pinaghirapan ko rin itong gawin yung video tapos hindi nyo rin tinapos. Yan, so para na rin sa inyo itong mga farmer, hindi po ito para sa akin. Okay, so yun lang mga farmer, at syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna tayo sa ating mga solid na subscribers, solid na supporters na laging aabang, at syempre sa lahat ng mga FW natin, lahat ng mga silent viewers na laging nag-aabang rin at tumatangkilik sa ating mga videos at na-inspire sa ating mga ginagawa rito. Yan, so shoutout po kayo. Okay, shoutout tayo kay Epui Anina watching from Italy. Ganun po kay Sir Steve Balboa, kay Jennifer Baga, ganun po kay Sir Rodrigo Esplana at kay Sir Efren Beato. Shoutout din po kay Sir Neil Leo, Sir Jonald Balate, Ma'am Josephine Namok, John Rodmar Serrano. Ganun po kay Adi Balbarino Tabige watching from Davao City. Ganun din po kay John Ray Morales ng Danao City. At kay Sir Nelson Tabuso, Alberto Escultor watching from Surigao del Sur. At syempre kay Sir Ruel Rom. Pabisita ng mga farmer at pasubscribe sa mga YouTube channel nila Sir Agrivels Vlog, Calbucob Garcia, Madiskarting Situring, Tinigban Farm TV, Souls Gandang Buhay at Sir Donsol Kapigi Vlog. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood, at sa mga gusto mo po shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay pa-subscribe na din po para lagi po kayo updated sa mga bago nating videos na gagawin, mga tips and tutorials at iba pa mga farming ideas kung saan ay pwede pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!